Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Nagtataka ka ba kung bakit mas mababa ang presyo ng bahay at lupa sa probinsya kumpara dito sa Metro Manila? Yan ang pag-uusapan po natin sa araw na ito. Alam niyo, isa sa madalas na tanong po sa atin kung paano mag-invest sa real estate at bakit nga mas mura ang presyo ng lupa sa probinsya kumpara dito sa Metro Manila. Number one, because of population density and demand. Obvious po yan, ang population density, ang ibig sabihin po, ang dami po ng tao sa isang lugar. Mas maraming tao, syempre, di hamak naman sa Metro Manila kumpara sa probinsya. Ibig sabihin po niyan, mas malaki po ang demand ng lupa, ng bahay, commercial properties. Kung mas mataas po ang demand, ibig sabihin, mas mataas ang presyo. Kung kaunti lang ang demand, kaunti lang po ang presyo. Kaya sa probinsya, syempre, kaunti lang po ang lalo na kung malayuan po sa syudad, konti lang po talaga ang mga tao, syempre, konti lang po ang uupa, di ba? Kaya kung naghahanap kayo ng mas malaking, di ba, at pagkakakitaan, mas maganda yung opsyon. Mas maganda yung option dito talaga sa mataong lugar. Pero kung ikaw naman naghahanap ng tirahan na mas affordable, mas malaki ang space, mas maganda, maghanap ka naman sa probinsya. Pangalawa, lokasyon, lokasyon, lokasyon. Yan ang golden rule pagdating po sa real estate. Siyempre, pagdating sa Metro Manila, lahat po ay nasa city na trabaho, malls, schools, gobyerno, government offices. Siyempre, mas convenient pa pag tumira dito para kung anong kailangan nyo, makukuha nyo na. Kumpara sa probinsya, siyempre, medyo malayo, di ba? Hindi ka-accessible, public transportation, hospital, di ba? Malayo po. Kaya kung kayo ay nagko-consider na bumili ng mga lupa sa probinsya, think about accessibility. Kung work from home ka at gusto mo magtayo ng negosyo, ay siyempre mas maganda sa bahay ka lang. Siyempre sa mas malayo na. Katulad po namin, kami po naka-work from home kaya nasa Rizal po kami. Kaya mas affordable. And third, titignan po natin bakit mas mataas ang presyo dito sa Metro Manila because of tinatawag na economic opportunities. Siyempre, mas marami pong pagkakakitaan, negosyo. Mas maraming tao na gustong manirahan. Siyempre, malapit sa kanilang trabaho, negosyo. Siyempre, pag ganun po nangyari, tumataas po ang demand ng property. Sa probinsya naman, kahit na nagkakaroon tayo ng economic growth, pero hindi naman kasing lawak na oportunidad na kukuha po nila sa syudad. Kaya mas konti po ang mga tao kaya gustong lumipat po dito talaga sa syudad o sa Metro Manila or sa Metro Cebu o Metro Davao. Pero tatandaan po natin syempre because of the rise of remote work or tinatawag na work from home or online opportunities, ngayon po kahit po kayo ay nasa malayong lugar, pwede na kayong kumita. Kaya mo in reality, kung yung trabaho nyo po, kaya po talaga na kahit na kayo ay nasa bahay lang, nag-online selling, nag-online work, mas maganda na tumira na kayo sa mas malayo. Kaya mas affordable ang lupa at syempre mas mura ang bilihin. Kaya kung tatanungin niyo ako, ba't kaya mas mura ang bahay at lupa sa probinsya? Iyan, nasagot ko na po. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayong magpadala. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nakitaan ng lung infection habang inililipat sa Pasig City Jail. Ang update ihahatid live. Malacanang nagbigay na ng ultimatum. Imported na bigas na sadya umanong inimbak ng mga trader sa Pantalan. Dapat nang mailabas hanggang sa katapusan ng buwan. Panibagong trafficking scam. Department of Social Welfare and Development tinanggihang bigyan ng clearance ang 12 minors na tutulak sanang Taiwan para sa umano'y 3-year scholarship program. Ang dahilan, ididetalye mismo ng DSWD. Barkong papalit sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal nagsimula ng lumarga. At Miss Universe 2023, Michelle D. nakuha na sa wakas ang kanyang premyo sa pageant. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang MMDA enforcer matapos salpukin ng isang SUV sa Quezon City. Ang driver ng sasakyan hindi pa agad hinintuan ang biktima. Magbabalita si Hannibal Talete. Bulagta at wala ng buhay ang lalaking ito matapos salpukin ng isang SUV sa Tuazon Underpass sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw noong Sabado. Nagmamando raw ng trapiko ang biktima habang nagsasagawa ng flashing ng mga tiles sa underpass sa kanilang grupo nang biglang dumating ang SUV. Sobrang bilis na takbo, pinapahinto ko, yung duminto, pinasok ko yung cone na sagi. Yung kasama ko nasagi sa tabi ng cone. Buti nga mo nasagate ko, hindi, nadami din ako. Yung nangangasamaan doon, nadalo yung kasama ko. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng halos 100 metro ang biktima. Nakaladkad naman ng SUV ang cone nang hindi ito huminto, kaya hinabol pa siya ng sasakyan ng MMDA. Bakas pa rito ang dugo at nayuping harapan dahil sa insidente. Isinugod naman sa ospital ang biktima na miyembro ng Metro Parkway Clearing Group ng MMDA na si Simon Doctolero, pero binawian na siya ng buhay. Hawak na ng QCPD Traffic Sector 3 ang driver ng SUV na tumangging magbigay ng pahayag sa media. Posibleng maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Kita sa dashcam ang mabilis na pagtakbo ng SUV na ito sa Roas Boulevard sa Pasay City alas 3 ng madaling araw nung Sabado. Nasa unahan nito ang isa pang kotse na nakasignal light para lumiko. Pagdating sa intersection sa Hilpuyat Avenue, sinalpok nito ang kotse sa harap. Bumaba ang driver ng bumanggang SUV pero umalis agad ng biglang. Nagpaputok ng baril ang mga sakay ng kotse. Ayon sa isang nakakita, nagkumprontahan pa ang mga sakay ng mga nagbangga ang sasakyang hanggang sa mauwi sa barilan. Binanggaan niya yung likod. Tapos agad dito, yung bumaba yung dalawa, pero ko baril yung nasa likod. Maraming beses na napaputok sila. Nagulat kami sa nangyari lahat. Bigla na lang karoon ng ganyan, putukan. Agad raw nagsitakas ang mga sospek na ng agaw pa raw ng e-bike ng isang Chinese. Isang tama sa gilid ng bintana ang nakita sa kotse. Samantalang may isang tama rin sa windshield ng SUV. Natagpuan ng mga pulis ang isang airsoft gun at 2 patalim sa mga sasakyan. Nakita rin ang iba't ibang mga plaka ng sasakyan. Sa follow-up ng mga pulis, nahuli 3 sospek sa Parañaque City, kabilang ang 2 Chinese at isang Pilipino. Ayon sa Pasay Police, lumalabas na road rage ang pinagmulan ng insidente. Yung kasi sa tamangan ng bala doon sa sasakyan, nasa gilid, tumakbo itong mga tao doon sa BMW at hinabol ng ating pulis. Ganon din yung doon sa kabilang sasakyan, na-arresto rin natin yung tao doon sa Honda. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Pasay Police ang mga sangkot sa barilan. Inaalam pa kung lisensyado ang nakumpiskang baril at kung bakit may dalang maraming plaka ang sasakyan. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Umarangkada na ngayong araw ang panibagong tigil pasada ng Grupong Piston at Manibela bilang protesta pa rin sa PUV Modernization Program. Tinatayang nasa 50 miyembro ng 2 grupo ang nagprotesta sa monumento kanina. 300 units daw ng mga jeep nila ang hindi bibiyahe ngayong araw. Kaya ang ilang commuter sa Novaliches, Monumento at Pasig Palengke nahirapang sumakay. Ayon sa Piston at Manibela, gusto pa rin nilang ibalik na lang ang 5 taong prangkisa nila. Pero ang LTFRB magbibigay na lang daw ng isa pang chance sa mga tsuper para sumali sa PUV consolidation. Maglalabas daw sila ng bagong resolusyon para sa mga gustong mag-apply. Nadiskubre naman ng DSWD Eastern Visayas ang posibleng human trafficking scheme. Ang ginagamit daw na modus, scholarship program sa ibang bansa. Ayon sa DSWD, 12 senior high school students mula Southern Leyte at Ormoc City ang nag-apply ng Minor Traveling Abroad o MTA clearance para sa 3-year scholarship program sa Taiwan. Pero bigo ang mga ito na magpasa ng requirements kabilang ang enrollment certificates. Kaya pinaiimbestigahan na ng ahensya sa Regional Interagency Committee on Anti-Trafficking ang insidente.
Para sa detalye, magkakausap natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng programa. ASEC Dumlao, kumusta po yung isinasagawang investigasyon dito nga sa hinihinalang scholarship scam ng DSWD Eastern Visayas? Well, Ms. Cheryl, unang-una nais nating ipagbigay alam sa ating mga kababayan na ang DSWD po yung nangunguna ng pag-issue ng minor traveling abroad permit. Ito pong MTA ay binibigay po natin sa mga bata 18 years old pababa na magta-travel nga po alone or without their parents. At itong ginagawa nating pag-i-issue ng MTA ay para ma-prevent nga yung all forms of abuse, exploitation, and even trafficking of children. Yung issuance ng travel clearance for minors, actually that adheres to Republic Act number 7610 or yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. And then, of course, doon din sa Republic Act 9238 or yung Anti-Trafficking in Persons Act and Republic Act 8329 or yung Philippine Passport Act of 1996. So meron po talagang programa si DSWD, serbisyo I mean to say, na ginagawa ang DSWD. Now, in terms of the investigation na nabanggit mo, Ms. Cheryl, ang regional office natin ay nakipag-ugnayan na sa Regional Interagency Committee on Anti-Trafficking. And dito rin naman po sa national, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa DOJ IACAP. So, we will coordinate with this office or with this agency para po maging maayos yung isasagawa na validation and investigation of this matter. And so far, sa mga initial details po na nakuha, ano nga po bang edad itong mga sangkot na ito? Kung senior high school, baka meron na po dyan na 18 years old or lahat naman po ay talagang minor pa? Well, Ms. Cheryl, batay doon sa ulat din na nakuha natin sa ating regional office, yung edad ng mga bata ay 15 hanggang 17. At sila nga ay galing sa iba't ibang mga lugar dito sa Region 8. At kanino raw po galing yung offer na scholarship program? At may knowledge po ba rito ang kanilang eskwelahan, Department of Education? Well, sa pakikipag-ugnayan din ng ating regional office with the regional office of the Department of Education also, ay wala pa tayong nakuha na impormasyon na merong ganitong scholarship program. But of course, continuous pa naman yung ating coordination with the regional offices na nagsasagawa rin ng additional investigation on the matter para ma-determine natin yung veracity of this program. Sa laysay po, nung mga estudyante, meron na ho ba kayong detalye? Well, Ms. Cheryl, sa kasalukuyan, talagang nagka-focus kasi tayo doon sa pag-explain din. Ano ba yung minor traveling abroad natin? Ano rin ba yung proseso? Para maintindihan din nila, Ms. Cheryl, bakit ba nila disapprove yung sinumite nilang application. Again, inuulit natin at para mabigyan din ng linaw, isa kasi sa mga issues ay yung pending affidavit of support mula dun sa organisasyon na nag-offer ng scholarship program. Yung kasing iprinisenta ay affidavit of support, pero ito ay napirmahan ng parents. But kinakailangan yung suporta, yung affidavit of support, doon sa organisasyon na supposed to be ay magpro-provide nga noong pagkain, housing, transportation, and other requirements, dahil sila nga yung magpro-provide noong scholarship doon sa mga bata. So isa po yan yung sa kadahilanan kung bakit nga na-disapprove yung kanila pong aplikasyon ng MTA. So, okay. Since na-disapprove na po ito, alam na po ng DSWD, Region 8, kung kanino po, saan galing organisasyon? Ano po yung pangalan ng organization? Well, yeah, actually, meron na rin nabanggit doon sa aming pong koordinasyon with our field office 8. But this is being verified also, Ms. Cheryl. Currently, dahil nga merong isinasagawang investigation,
the name of the organization ay hindi po na namin babanggitin. Okay. Bukod po dito sa Eastern Visayas, may kaparehong insidente na rin ho ba kayong na-encounter sa ibang lugar? Parang may nagsabi na maging sa Central Luzon ay may ganito pong kaso rin? Well, Ms. Cheryl, marami tayong mga cases na monitor naman na disapprove talaga din yung mga application for minor traveling abroad ng mga ibang mga gustong mag-aral abroad na mga bata. But then again, we would like to reiterate, may mga proseso, may mga requirements din na hinahanap kung kaya nga po talagang nadi-disapprove. But yes, in other areas, may mga reported incidents na din. Paano po makakatiyak ang mga estudyante at magulang na lehitimo yung scholarship program na ino-offer po sa kanila sa ibang bansa? Okay. Una-una, Ms. Cheryl, nais nating banggitin na, of course, ninanais naman natin na magkaroon ng magagandang mga opportunities para sa ating mga kabataang Pilipino. We don't naman want to prevent them from exploring opportunities, possibilities abroad. But binabanggit lang natin dito sa DSWD na we want to ensure that children are protected from all forms of discrimination, exploitation, including trafficking. Kaya talaga nag-i-issue tayo ng minor traveling abroad para ma-prevent yung possible cases of child trafficking. Now, para doon sa mga gusto o may mga offer na tinatanggap, kayo po ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Department of Education o gayon din sa Commission on Higher Education na siya rin namang nangangasiwa doon sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino para ma-verify nyo kung lehitimo yung isang offer at makatiyak din po kayo na properly coordinated ito sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Paalala po sa lahat, huwag mag-cellphone sa tabing kalsada. Isang lalaki kasi ang na-hold up sa Cebu City habang naglalaro ng mobile games sa bangketa. Yan at iba pang balitang dako, hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, viral ang pang-hold up ng isang armadong lalaki sa naglalaro lang ng cellphone sa tabi ng kalye ng Espacania Street sa Barangay Tisa sa Cebu City nitong weekend. Sa video, busy sa kaka-cellphone ang lalaki nang biglang dumating ang suspect na nakilalang si Jesse Cañete at tinutukan ng baril ang biktima. Wala tuloy siyang magawa kung di ibigay na lang ang cellphone. Agad namang nagkasa ng operasyon ang mga pulis kaya aresto na si Cañete kahapon. Bukod sa baril, nakuhanan pa siya ng iligal na droga. Umamin naman si Cañete sa krimen pero napag-alaman na 20 beses na raw palang inireklamo ang suspect dahil sa pang-hold up sa iba't ibang lugar sa Cebu City. Ayon sa pulis, miyembro ang suspect ng isang grupo ng mga nakamotor na hold-upper. Dahil dyan, wanted na rin ngayon ang kanyang mga kasabwat. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, isang region-wide manhunt ang inutos ni PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin para mahanap ang suspect sa pagpatay at panghahalay sa isang 18 anyos na grade 12 student sa loob ng isang lodging house sa Barangay Poblacion sa Toledo City, Cebu. Nawala si May Fatima Tagaktak matapos magpaalam na magpa-practice lang ng sayaw sa eskwelahan noong Huwebes. Ang suspect kinilala ng pulis na si Lorben Kabugsan Larot alias Richard. Sinabi raw nitong seaman siya na gagastuhan ng pag-aaral ng biktima at bibilhan pa raw ng cellphone. Nakita pa silang dalawa sa CCTV na mag-check-in sa Santa Ana Lodge sa Toledo. Kapag alamang may kaso na rin pala sa pagpatay ang suspect na taga Misamis Oriental. Kaya sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol dito kay Lorben Kabugsan alias Richard, agad lamang pong magbigay o magpagbigay alam sa mga pulis. Kini ang mga dagkong balita gikan sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Susunod, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ilipat na sa Pasig City Jail. Pero saang selda kaya siya mapupunta? Ngayong nakitaan daw siya ng sakit sa baga. Barkong kapalit ng BRP Teresa Magbanwa na magbabantay sa Escoda Shoal, lumayag na. Sa sports, UP Fighting Maroons nananatiling undefeated sa UAAP.
At sa showbiz, Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, nakuha na sa wakas ang kanyang premyo sa pageant. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nailipat na sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaninang umaga. Pero ayon sa PNP, nakitaan siya ng problema sa baga. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ibiyahe si Guo mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame papunta sa Pasig. Bago ilipat ng kulungan, sumailalim muna siya sa medical exam sa PNP General Hospital kung saan nakita na meron nga siyang infection sa kaliwang baga. Plano pa naman sana siyang ilagay sa selda na pang-siyam na tao ang kapasidad, pero higit 40 na ang nakakulong. Sa assessment namin, wala naman siyang threat sa loob. Nagkaroon din kami ng masusing risk assessment dito, pati yung profile ng mga makakasama niya sa selda, pinag-aralan din naman po yun. So ma-assure naman namin ang safety and security niya habang nasa loob. Samantala, sumailalim na sa sputum test si former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para makumpirma ang kanyang kondisyon. Ang detalye sa live na pagbabalita ni Ria Fernandez. Ria, ano yung resulta? Meron na ba doon sa pagsusuri kay ex-Mayor Guo? Cheryl, sa mga sandaling ito ay nakaantabay pa rin tayo doon sa magiging resulta ng pagsusuri sa laway ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Superintendent J. Rex Bustenera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, inaasahan namang lalabas din ang resulta ngayong araw rin. Ipinadala na raw nila ang specimen sa Quezon City Jail kung saan may laboratorio sila para sa gene expert test. Cheryl? So Ria, yung isinagawang sputum, kasi di ba yung initial na resulta, nakitaan daw ng infection sa kaliwang baga. So, para malaman kung anong klaseng infection to. Tama. Specifically, itong sputum test ay para doon sa possible tuberculosis infection. Nag-negatibo naman daw si dating Mayor Alice Guo sa COVID test. Tiningnan din daw nila muli yung kanyang blood o yung dugo at nakita naman nilang negatibo din sa ibang mga infection. So, ang ginagawa lang ngayon ng laboratorio ng BJMP sa Quezon City Jail ay parang confirmatory test lang, pero specifically para sa tuberculosis. Pero aware ba doon si Mayor Guo? Mayroon ba siyang nasabi daw na kakaibang nararamdaman o problema sa paghinga? Ang kwento sa atin ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, noong Biyernes, isinailalim na sa medical procedure si Alice Guo dahil ang target sana nila nung araw din yon mailipat na dito sa Pasig City Jail Female Dormitory si Guo. Ngunit doon naman sa resultang yon, negatibo naman daw. Even yung x-ray niya okay daw, clear yung kanyang lungs. Kaya lang kaninang umaga nang muling isailalim sa medical procedure sa PNP General Hospital, doon na nakita ng kanyang doktor na merong posibilidad na meron siyang infection sa kanyang kaliwang baga. Kaya wala na raw ginawang treatment ang PNP. Pag turnover nila sa BJMP dito sa Pasig City Jail Female Dormitory, ang nasabing pasilidad na ang bahala para sa confirmatory test at kung anumang treatment ang dapat na ibigay kay Alice Guo. Saan na siya eksaktong makukulong ngayon? May posibilidad may facility ba sa Pasig City Jail bukod dun sa paglalagakan dapat sa kanya na mahigit 4 na pungang inmates na ang capacity lang ay tama ba, Sham? Tama, oo. As we speak, nasa isolation facility lamang siya ng kulungan, no? Ang laki nitong isolation facility sa paglalarawan sa atin ni Bustenera ay mga nasa 15 square meters lang. Ang kasama niya roon ay 3 inmates na nagre-recover na raw mula sa tuberculosis.
So kapag nagnegatibo daw siya dito sa sputum test, ay agad siyang ililipat doon sa cell number 3. Itong cell number 3, gaya nga ng sinabi mo, Sheryl, ito yung originally, ang kapasidad lang ay siyam, pero sa ngayon, overcapacity na, nasa 43 PDLs na daw. Kaya siksikan talaga, triple deck daw ang kama at sa bawat kama na single bed lang yung size, no? Nakita natin sa larawang ibinahagi sa atin ni J-Rex kanina, kaya lang hindi pa pwedeng i-release sa publiko, ay siksikan yung mga inmate, mga 6 sa kada layer ng triple deck na to ang nagsisiksikan. Kaya yung iba sa sahig na humihiga. Ganun na, kasikip ang Pasig City Jail. Tama. Congested nga raw dito. Yun ang binahagi sa atin ni Bustinera. Gayunman, tiniyak niya na walang magiging special treatment kay dating Mayor Alice Go. So for now, hanggat hindi nako-confirm kung ano talaga, kung nakakahawa ba yung kanyang sa infection sa baga, ay hindi siya ililipat dito sa cell number 3. Mananatili siya sa isolation or hihintayin na talagang mawala yung kanyang infection regardless of kung ano ang klaseng infection ito. Ang sinabi sa atin ni Bustinera, basta magnegatibo siya dito sa sputum test na inaasahan nila within the day, lalabas din ang resulta, ililipat na siya kagad doon sa cell number 3. Kasi yung mga nauna naman nilang test like yung COVID test and even yung repeat test niya sa laboratory like yung sa blood test, lahat naman okay yung resulta, negatibo. Sa sitwasyon ngayon ni Guo Ria, paano yung magiging sistema dito sa pagdalo ni Guo sa mga pagdinig sa Senado o Kamara? Pagdating daw dito sa mga legislative inquiries ng Senado at Kamara, susundin daw ng BJMP kung ano ang magiging instruction ng korte. Kasi kung napapansin niyo ang nagiging protocol, yung mga mambabatas natin sumusulat doon sa korte para hilingin na makadalo si Go. Pero pagdating naman doon sa mga mismong mga court hearing, sabi sa atin ni Bustinera, naisa na ng BJMP na hilingin sa mga korte na mag-online hearing na lang si Alice Go. No? Pero siyempre sa mga sandaling ito, wala pang tugon yung korte. Ang pinakamalapit na hearing date ni Alice Go na dito sa Pasig RTC na siyang nag-issue nga nitong commitment order para makulong dito sa Pasig City Jail ay merong arraignment o pre-trial ang dating mayor sa September 27. So inaantabayan na natin kung physical o online ang magiging pagdalo doon ni Alice Go. At para lang din sa kaalaman ng ating mga manonood, ay sa mga anong kaso ulit kung bakit nakakulong si Alice Go? Dito sa Pasig City Jail, ito ay sa bisa nga ng commitment order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 kaugnay ng kanyang qualified human trafficking case. So non-bailable ito sa pagkakatanda natin, sa panayam natin noong Biyernes sa abogado ni Go. Matapos naman niyang magpiyansa sa hiwalay niyang kaso, yung graft case niya sa Valenzuela Regional Trial Court, ang sabi sa atin, para dito sa non-bailable qualified human trafficking, plano nila na magpetisyon sa korte para sana ay makapagpiyansa sila kahit na non-bailable ito. Maraming salamat for the update, Ria Fernandez. Kinumpirma ng National Maritime Council na may bagong barko nang ipinadala ang Pilipinas para magbantay sa Escoda Shoal. Hindi muna idinetalye ng NMC kung ilang barko ang ipinalit sa umuwi na BRP Teresa Magbanwa at kung nasaan ang lokasyon nito. Pero ayon sa Council, bahagi ito ng operational adjustment o estratehiya ng gobyerno. Patuloy din kasing nagkalat ang mga barko ng China sa Escoda Shoal. As we speak right now, yung inalisan ng Teresa Magbanwa ay meron tayong pinadala. Hindi ko nasasabihin kung ito ay isang Coast Guard vessel o ito ay Philippine Navy vessel. But ang pinaka-importante dito, again, agam-agam ng ating mga kababayan, bakit walang kapalit? Meron tayong kapalit. Matipid din sa detalye ang Philippine Coast Guard. Pero ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban, wala naman silang nabalitaan na hinaras ulit ng China ang bagong ipinadalang barko sa Escoda.
Nailabas na ang bahagi ng bigas na hinihinalang sadya umanong inimbak ng mga trader sa mga pantalan. Kasunod ito ng utos ng Philippine Ports Authority na dapat mailabas na ang mga imported na bigas hanggang sa September 30. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, gaano karami ng bigas ang nailabas sa mga pantalan at gaano pa karaming mga bigas ang dapat mailabas? Cheryl, nitong weekend, 300 container vans na ng bigas yung nailabas sa mga pantalan. Ang bawat container may laman niya na 23,000 kilos ng bigas. Pero dahil nga 300 pa lang yung nailalabas, may naiiwan pa ng more than 500 kasi 888 in total yung container van na natenga dyan sa mga pantalan. Binibigyan nga lang yung mga consignee ng hanggang end of September para maklaim yung kanilang shipment. Kasi kung hindi, by October 1, Cheryl, kung cleared na for 30 days, yung kanilang shipment, ibibigay na yan sa BOC. Yung Bureau of Customs naman, idedeklara nila na abandoned na yung shipment at sa kanila na rin maiiwan yung desisyon kung i-auction ba nila yung bigas o ibibigay sa ibang ahensya ng gobyerno, for example, yung DSWD, para maipamahagi or ma-distribute. Okay, para lang sa kaalaman ng lahat, ang sinasabi mo ba, Julie, ay ang nakasaad sa batas ay dapat hanggang 30 days lang manatili ang isang container sa ating ports? Kapag cleared na sila ng Bureau of Customs, within 30 days, dapat mailalabas na sila sa mga pantalan natin. Yun yung explanation ng PPA sa atin. Dahil kung beyond 30 days nga, pwede na silang, etong mga shipment na to na kailangan makuha by end of September, pwede na silang i-declare na abandoned ng Bureau of Customs. Mm-hmm. At may binabayaran ba? Malaki ba ang binabayaran para mailabas itong mga container vans na ito once they are cleared? Cheryl, may binabayaran kapag nananatili sila dyan sa mga pantalan. For example, merong certain fee na pinapataw yung PPA. Pero iba-iba siya kasi merong mga shipment na hindi pa nga cleared ng Bureau of Customs, so mas mababa din yung kailangan nilang bayaran. Pero within 5 days na nandyan lang sila sa mga port, libre yon. Kapag beyond 5 days, doon na kailangang i-determine ng mga PPA officials kung ito bang shipment na to, cleared na to. Kasi kung cleared na to, may certain fee. For example, 5,000 pesos na for everyday na charges. And then kapag naman hindi pa sila cleared, mas mababa yung per day na babayaran nila. So ganun nga yung explanation ng PPA sa kanila. So per container, iba-iba din yung binabayaran nila sa PPA. Mm-hmm. At ganito ba talaga yung nagiging system na isasagad hanggang 30 days? Gaano pa karami ang pinag-uusapan nating consignee na nagmamay-ari dito sa mahigit 500 container vans na natitira? Actually, Cheryl, on average daw, mga 5 to 6 days, nakiklaim na talaga usually yung shipment. Pero ang sabi nga ng PPA kasi kanina, sila, as long as nagbabayad sa kanila, walang kaso. Kumbaga, ang Bureau of Customs dapat yung nagmo-monitor kung alin pa or ilan pa yung mga shipment na nakatenga nga dyan sa mga pantalan. 500 yung consignees, lahat naman daw yan nakausap na. Hindi natin alam kung ilan pa yung consignees na nagmamay-ari specifically nung naiiwan pa nga na more than 500 containers. Mm-hmm. Okay, ano ang nakikita nila? Bakit ganoon katagal? Bakit ito nabigyan ng atensyon ngayon? Considering na kung nagbabayad naman, so walang problema, 'di ba? Pero ngayon gusto talagang mailabas itong mahigit 800 container vans na naglalaman ng bigas. Kasi Cheryl, dahil nga bigas yung laman, kasi tinitingnan nilang isa sa mga anggulo, baka pinapataas yung presyo ng bigas. Possible daw kasi nung in-import itong mga shipment na ito, baka hindi pa maganda yung presyo ng bigas, kumbaga mababa pa. So iniintay nila para kapag inilabas yan, mataas na yung presyo ng bigas, mas maibebenta at mas kikita na. Isa pa sa nakikita, Cheryl, nga ng PPA, mas mura nga yung binabayaran sa mga pantalan kesa sa mga warehouse. Kaya ang Department of Agriculture ngayon, iniutos nila sa Bureau of Plant and Industry na i-test yung ilan sa mga nakuha nilang bigas dyan sa mga container kasi ang tagal nung iba. Cheryl, meron dyan iba 275 days na nakatenga dyan sa pantalan, halos isang taon. Meron naman na umabot ng 161. Yung iba naman 26 days pero still kailangan nga daw ma-assure na
safe for human consumption, kumbaga na pwedeng isaing at kainin na itong mga bigas na to. Wait, nalito ako doon. Sabi mo, dapat 30 days, wala na. Kung hindi, ay kailangan na makuha. Pag lumagpas ng 30 days, it will be declared as abandoned. So, pwede nang mapakinabangan or pwede nang ipamigay or i-auction. Ano yung Cheryl, kailangan cleared ng DOC within 30 days. Kasi yung shipment, iba-iba siya. Meron dyan na hindi pa cleared. Meron dyan na cleared na. Tama ba, Julie? Yung pinakamatagal, 275 days. Kumbaga, nagbabayad sila ng nagbabayad sa PPA. Kasi hindi pa siya cleared, kaya umabot ng ganong katagal. Yes. So, pwedeng mag-imbestiga rin. Kasi pwedeng, huwag niyo muna kaming i-clear. Diyan na lang muna, magbabayad naman kami. Baka may ganong nangyayari? Actually, yan yung tinatanong namin kanina, no? Kasi sinasabi nila on average, 5 days lang nakukuha na yung shipment. Pero ito mga to, may tumagal ng 161, may tumagal ng 275. Pero ang sabi kasi ng PPA, hindi daw wala sa mandato nila yung pagkakaso, yung pag-iimbestiga. Wala din sa kanila yung pagmamonitor kasi ang Bureau of Customs daw dapat yung nagmamonitor niyan. Ang sabi naman ng DA kanina, bahagi na rin naman daw ng nire-review nila yung posibilidad nga na baka may krimen na nangyayari o baka may mga involved nga dito sa possible na hoarding ng bigas. Pero ang main concern daw kasi talaga nila ngayon, ma-determine kung pwede pang kainin or safe for human consumption pa itong mga bigas. Dan doon nga sa pagtukoy kung ano yung mga possible na pananagutan. Tinanong nga din namin kanina, ano ba yung ikakaso? Under review pa din daw. So very fluid pa, no? Hindi pa alam kung ano yung ikakaso, kung sino yung mga possible na involved. Okay, naintindihan natin na hindi sila yung Philippine, yung Ports Authority natin, ano? Pero hindi ba, dapat may coordination sila na, itong shipment na ito, may mahigit 100 araw na dito, bakit hindi pa rin nakikleared? Or bakit hindi nakikita ng Bureau of Customs? So parehong ahensya, hindi pwedeng magturuan, dapat may coordination, di ba, Julie? Yes, Cheryl, yun nga yung tinatanong namin. Sayang nga lang, Cheryl, kasi hindi present dito sa briefing yung Bureau of Customs para sana malinaw. Paano din ba yung process nila sa pagmamonitor at saka sa pag-approve ng mga shipment? Kasi tama naman na nakatali yung kamay ng PPA din sa pagkakaso or sa pag-iimbestiga since hindi nga nila mandato. Okay, sa iba pang issue, nalagdaan na sa wakas itong Magna Carta for Filipino Seafarers. Para lang din sa kaalaman ng publiko, ano ba ang nilalaman ng batas na ito at bakit na-delay yung pagpirma rito? Yes, Cheryl, February pa sana nung nakaraang taon nung nakalinyang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung Magna Carta for Filipino Seafarers. Ang sabi ng Presidential Communications Office noon, under further review pa raw or pinag-aaralan pa yan, kaya hindi siya nasama sa mga nilagdaan ngayon doon. Pero ngayon nga, since pirmado na, nilalaman yan, tinitiyak dyan yung kaligtasan ng mga pumapalaot na seafarers sa iba't ibang bansa. Mismong Pangulo kasi yung nagsabi na batid nila kung gaano kadelikado yung kanilang trabaho. Bukod daw sa kaligtasan, kailangan ding siguraduhin ng pamahalaan na maayos at saka disente yung working conditions sa mga seafarer. Sapat yung tinatanggap na sweldo at saka natitiyak yung kanilang karapatan, partikular na, Cheryl, doon sa mga babaeng nasa industry. Isa pang issue, 10 minutes lang ang inabot bago tuluyang inaprubahan yung budget ng Office of the President sa Kongreso. May reaksyon na ba dito ang palasyo, Julie? Yeah, Cheryl, tama. In less than 10 minutes, lumusot na nga sa committee level sa Senado yung budget ng Office of the President. 10.5 billion pesos yung budget na ni-request ng OP para sa susunod na taon. Sa ngayon, Cheryl, isasabit na yung budget proposal ng OP sa plenaryo for approval. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas na any reaction. Bagamat hiningi na natin kung may mensahe or reaction ba dito yung palasyo. Yung 10.5 billion for next year, is this a little higher or lower ngayong kumpara sa budget this year? Mas mababa siya, Cheryl, sa budget ngayong taon. Pero tinitiyak naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nag-present ng budget ng OP kanina. Nasapat naman yan para sa operasyon ng OP. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Sunod-sunod nang nag-anunsyo ang ilang personalidad ng kanilang tatakbuhang posisyon sa 2025 midterm elections. Magbabalita si Rainiel Pawin.
Muling papasok sa politika si dating Senador Laila De Lima. Lead nominee siya ng mamamayang Liberal Party list para sa 2025 midterm elections. Co-nominee niya naman sina dating Congressman Teddy Bagilat at Erin Tanyada. Sabi ni De Lima, wala na raw atrasan at tuloy-tuloy na ang laban nila. Kapag nanalo, isusulong ng partido ang karapatan ng mga kababaihan, kabataan, magsasaka at manggagawa. Formal na ring inanunsyo ng Liberal Party na muling tatakbo sa Senado si dating Senador Kiko Pangilinan. Habang ang running mate niya noong 2022 na si dating Vice President Leni Robredo, buo na raw ang loob na tumakbo bilang alkalde ng Naga City. I think it is well known that she wanted to continue the legacy of Secretary Jessie sa Naga, no? And build on that. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President ang pagkikita ni na VP Sara Duterte at Leni Robredo. Ayon sa OVP, inimbita ng isang kaibigan ng bise na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City nitong Biyernes. Inayos din daw nito ang isang casual meeting kay Robredo. Kinumpirma rin ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Personal ang naging pag-uusap ng dalawa. Bumisita rin sina Interior Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla sa bahay ni Robredo nitong Sabado. Sabi naman ni De Lima, humina man daw ang pwersa ng Liberal Party nitong mga nagdaang taon. Hindi raw sila kailanman makikipag-alyansa sa Administrasyong Marcos. Because there are still issues that we hold them to account. Our focus now is to regroup, reignite from the kakamping base. Sa kabila nito, ayon kay Tanyada, suportado raw ng partido ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga usapin sa Pogo at West Philippine Sea. Sa Lakas CMD National Convention naman sa Malacanang, pinangalanan si Senador Bong Revilla bilang opisyal nilang senatorial candidate. Nakipagsanib puwersa na rin ang partido sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Pinangunahan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang General Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City nitong Biyernes. Pinasalamatan niya ang mga loyal na miyembro ng PDP. Sabi ni Duterte, wala siyang masabi sa pamamalakad ni PBBM sa ngayon dahil wala siyang nakikitang pang-aabuso. Bagamat dati niya nang inakusahang gumagamit ng iligal na droga si PBBM. Kasabay nito inihalal ng partido bilang kanilang bagong presidente at campaign manager si Senator Robin Padilla. Ipinakilala rin ang unang batch ng kanilang senatorial candidates, kasama ang re-electionist na sina Bato de la Rosa at Bongo at ang aktor na si Philip Salvador. Ipatutupad naman ng Commission on Elections ang mas maagang oras ng botohan sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. Papayagan na ang mga senior citizen, persons with disability at mga buntis na bumoto simula alas 5 ng umaga. Makatutulong daw ito para hindi na sila maghintay sa mahabang pila ng mga boboto. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Magandang tanghali mga kapatid. 39% ng mga Pinoy na tinanong ng social weather stations sa kanilang survey ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nagdaang taon. 23% naman ang nagsabi na lalo silang naghirap habang 37% ang nagsabing walang nagbago sa antas ng kanilang pamumuhay. Kayo mga kapatid, may naramdaman ba kayong pag-asenso sa inyong buhay sa nagdaang isang taon? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pareho lang eh. Ewan ko lang. Pero sa inyo po? Sa akin pareho lang. Ganun pa rin eh. Sir? Depende kung sa sipag lang, kung masipag. Masipag lang, jowa nga naman ako. Oo naman. Tapos ay balik ulit sa dati, siyempre walang hanap buhay. Hindi po kasi nag-ano pa lang po ako ng yung isda. Yung asawa ko kargador. Ako tindera din doon sa bayan ng Nabotas. So, hirap? Kumikita siya ng 700, 800, 900. Hindi po. Lalo pa pong humirap eh. Walang imbis na tayo paahon, lalo po pa tayo nilulubog sa sobrang mahal ng bilihin. Yun po. Sa ngayon, talagang medyo lang. Kasi kahit na na mataas ang bilihin, may tumutulong naman na kapamilya namin na nasa ibang bansa. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
na ng painit ang tapatan ng mga universidad sa UAAP. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nagiging totoo na ang katagang bilog ang bola sa UAAP Season 87. Painit na rin kasi ng painit ang mga eksena sa basketball tournament. Padrigao de Hezi, the drive, step back, money! Unang natunghayan yan sa redemption match ng UST Growling Tigers laban sa NU Bulldogs. Mapapag-go Azteca talaga dahil mula sa pagkatalo kontra Adamson Soaring Falcons, nakabawi ang Growling Tigers last Saturday at the Big Dome para makuha ang ikatlo nilang panalo sa unang round ng eliminations. Sa last quarter, tied ang dalawang teams with a minute left nang tumira si Fortsky Padrigao sa 29-second mark. Padrigao de Hezi, the drive, step back, money! Sinubukan ng Bulldogs na ibalik ang tabla pero naiuwi pa rin ng UST ang panalo. Ang final score, 67-64. Player of the game ang isa sa mga seniors ng team na si Christian Manaytay with 14 points and 5 rebounds. And finally, after 3 straight defeats, nakapag-uwi na rin ng panalo ang Ateneo Blue Eagles. Espinosa with 9 to shoot. Gamber open again. Got it! Ito ay matapos nilang bawian ng Adamson Soaring Falcons 60-51. Naging pabor ang mga naunang quarter sa panig ng Ateneo. Ngunit bandang fourth quarter, bumaba sa 3 puntos ang lamang ng Katipunan squad. Sa huli, nanaig pa rin ang composure ng Blue Eagles at nakuha ang panalo. Isa sa mga nanguna ang player of the game na si Christian Porter, who finished with 8 points and 10 rebounds. Meanwhile, another squad from Katipunan claimed their victory. Of UP, pretty hyped with that play. And then the fast break to Torres. Hindi na kasi pinagbigyan ng UP Fighting Maroons ang FEU Tamaraws from start to finish, marking their 4th straight win, 69-58. Quentin Meliora Brown took the charge and was the player of the game after finishing with a double-double of 11 points and 13 rebounds. At mas umiinit pa ang mga kaganapan sa UAAP. Pinatikim ng UE Red Warriors ang defending champions na De La Salle Green Archers ng una nilang talo. Sa huling quarter, lumiit ang lamang ng Red Warriors by 2 points. Ngunit tinapos ni John Abate ang laban after 2 successful free throws, ending the game with a 75-71 win. Can he put the defending champs away? John Abate with a free throw of his life. Gets it! Siya rin ang player of the game after finishing with 20 points and 5 rebounds. Maghaharap naman ng DLSU kontra FEU at Adamson kontra NU this Wednesday, September 25 inside the Big Dome. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Kinilala ang iba't ibang Pinoy artists sa CCP Awards. Paraan daw ito para kilalanin ang kanilang mga ambag sa sining. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Binigyang pagkilala ang ilan sa mga natatanging Pilipino sa Gawad CCP para sining 2024. Mula sa skulptor, direktor, hanggang musikero, sila'y binigyang parangal. Mula sa talentadong mananayaw na si Iner Caringan, manunulat na si Jose Lacaba at direktor na sina Mike De Leon at Mario O'Hara. Kasama din ang musical icon na si Joey Ayala at ang Pinay theater icon na si Lea Salonga. Kabilang sila sa 12 Filipino artist na pinarangalan dahil sa kanilang kontribusyon sa Filipino art. The fulfillment for me comes from creating something that you hope other people will enjoy and be entertained by, and hoping that it might affect someone else. Sina Senator Edgardo J. Angara at Zenaida Tantoco naman ay nakatanggap ng special award na tanging parangal ng CCP. Binigyan din ng pagkilala ang designer na si Gino Gonzalez at ang terracotta sculpture artist na si Julie Liuch. Sabi ni Liuch, hindi niya inaasahan ang award. Panahon ko, parang mahirap mag-breakthrough no, as a woman artist. No? Parang halata panuhan ang separation. But I think it's something that we really fight for. Si Marilyn Gamboa naman ang nakatanggap ng award para sa Category C at ang Lobok Children's Choir naman ang nakatanggap ng award para sa Category B. Siyempre, nagpakitang gilas din ang Lobok Children's Choir sa event. Ang mga awardee ay nakatanggap ng citation,
medal at 50,000 pesos na cash gift. Hindi para makakuha ng mga award, kaya binubuhos ng isang artist ang kanyang buhay. Para perpekto lamang ito, pagmamahal sa sining. Ang dahilan kung bakit patuloy sila sa paglilikha ng mga ito. Mobile Journal, Ivan Tarinti po, hatid ang muka ng balita. Pagkakakulong sa Cagayan dahil sa kasong syndicated estafa. Ngayon nakalaya na siya. Nandito tayo ngayon sa Quezon City kung saan nakachikahan nga natin si Ricardo. Nandito rin ang kanyang partner na ang kanyang partner at syempre bukod nga doon mga kapatid, sinasabi nga niya nakahapon lang niya nakita ang kanyang mga anak at hindi pa nga nagsisink in sa kanyang lahat na nangyari sa kanya sa 11 months niya na pagkakakulong sa Cagayan. Pero sinabi nga niya may good news daw dahil magbabalik siya syempre sa Batang Quiapo soon enough. At yung buong detalye ng ating mga ng ating pakikipag-usap kay Ricardo bukas mapapanood nyo syempre dito sa One Balita Pilipinas at ang kanyang mga plano at hakbang sa kanyang showbiz career na nag-aantay sa kanya. Pero sa iba pang mga balita sa showbiz, si Michelle D, si Miss Universe Philippines, Michelle D, finally after 10 months naman, nakuha na ang kanyang prize na na Voice for Change sa Miss Universe organization. Yan at ang iba pa sa report na ito. Better late than never. Yan ang mantra ni Miss Universe Philippines Michelle D matapos madelay ng 10 buwan ang kanyang premyo sa Voice for Change Award mula sa Miss Universe 2023. Last Saturday, finally, na-turn over na rin niya ang $12,000 prize sa kanyang advocacy na Autism Society Philippines. Of course, as long as we arrive at the destination, that's all that matters. Nakuha na ito ni Michelle matapos niyang i-reveal kamakailan na di pa pala nakakarating sa kanya ang premyo. Pero wala naman daw siyang masamang tinapay sa Miss U organization. It's not my story to tell why it was delayed, but of course I can say 100% that the intention was not to keep it from me. And again, as soon as it got brought up, it was addressed, it was tracked down, and then it was given. Una na rin sinabi ng Miss Universe Philippines sila at hindi ang Miss U org ang nagkaproblema sa comms process, kaya natagalan ang paglabas ng premyo. Sa ngayon, biyaheng Paris Fashion Week na si Michelle para sa kanyang unang sabak sa global fashion arena as a correspondent ng Vogue magazine. Ilan sa mga dadalo rin ay sina lumuhod ka sa lupa star Sara Labati na on the way na sa Paris ngayon. May mensahe naman si Michelle sa fans ngayong dumarami na mga Pinay sa Paris Fashion Week. We should be happy when there are delegates flying abroad to represent our country. I just hope that we can be more liable and accountable to the words that we choose and how we affect it. Again, yes, I know that there is competition, but just like Miss Universe, it's also a competition. But at the end of the day, we're all friends. Ito ang role na pinagkakaabalahan ni Jody Santa Maria in between her top-rating Dreamscape kapatid primetime serye na Lavender Fields. Ang Untold. Binida nga ito sa premyadong Regal Legacy event sa tahanan ng mga Monteverde sa San Juan. Pangarap raw talaga ni Jody ang maging Regal baby. Hindi ako sanay talaga na nagsasabay ng dalawang proyekto. It's just that parang when the script was offered, parang how do I say no to this one? Na parang gusto ko din siyang gawin. Matunog na baka mapasama ito sa MMFF 2024. Bukod dito, full force ang showbiz industry sa event. Maging ang mga direktor at producer na layong pagtibayin ang legacy ng namayapang Regal matriarch na si Mother Lily. Inaabangan din ang guilty pleasure ni Lovie Poe at Padjak Princess star Jameson Blake na showing na this October. Tatalakay ito sa mundo ng mga abogado at ang complications ng pagmamahal between their characters. I think it tackles a very sensitive topic. So aside from the fact that it's entertaining, I think it would spark a conversation. Abangan din ang My Future Uni Francine Diaz at Seth Fedelin na wala pang release date. Alright, yan munang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.